Dahil graduation na nga mga lods ng aking kapatid na si Ka-Dreamers, kaya naman pinagawan ko na siya ng napakalaking tarpaulin. Siyempre, bago nga ang lahat mga lods, napakaaga naming pumunta sa bayan para nga pumunta sa pagawaan ng mga tarpaulin. Sapagkat napakaraming ang content creator na napapanood ko na pinapagawa nila ng tarpaulin ang mga kapatid nilang gumagraduate. Kaya naman ngayong araw nga, pagagawan ko na rin itong aking kapatid na si Ka-Dreamers ng napakalaking tarpaulin. At pagkadating pa nga lang namin dito sa pagawaan ng mga tarpaulin, ay tinanong nga agad nung tindera kung anong sukat. Ang sabi ko naman ay yung pinakamalaki. At hiningi nga agad ng tindera ang picture na ilalagay nga sa tarpaulin. At nang maipakita ko nga yung picture, napangiti naman agad si ate. Ang sabi nga niya, kilala daw niya yon. Si Ka-Dreamers nga ang palagi raw niyang napapanood. O diba, sikat na talaga ang aking kapatid. Ang akala ko tuloy, crush na niya ako mga lods. Sa lods lang. At nang matapos ko nga ipasa yung picture na ipapalagay ko sa tarpaulin, agad naman kami pumunta dito sa malapit na Sentro Mall. Para tumingin nga at bumili na rin ng isa pang ipapang regalo ko sa aking kapatid na si Ka-Dreamers. O diba mga lods, ang akala niya tarpaulin lang ang regalo ko sa kanya. At pagkapasok nga namin dito sa Sentro Mall, agad naman kaming tumingin-tingin dito ng mga damit na pwede nga naming ipang regalo dito sa aking kapatid. At nang wala nga akong makita dito sa first floor, agad naman akong inakit nitong aking kapatid sa second floor para nga dito tumingin-tingin ng mga sapatos. Kasi sa totoo lang talaga mga lods, nahihirapan din talaga ako maghanap kung ano nga ba talaga ang ireregalo ko sa aking kapatid na si Ka-Dreamers. Kasi hindi ko naman talaga siya halos nakakasama. Kaya naman tinanong ko kaagad dito sa kapatid kong babae kung ano nga ba ang hilig niya. Ang sabi nga niya sa akin ay sapatos na nga lang daw. Kasi dadalawang pares nga lang daw ang sapatos ni Ka-Dreamers. Kaya naman inumpisan ko na nga maghanap ng iba't ibang klase ng sapatos dito sa loob ng Sentro Mall. At nang may nagandahan na nga ako dito sa isang design ng sapatos, agad namang tinanong ko to sa kapatid kong babae kung okay lang ba. Ang sabi nga niya maganda. Kaya naman agad akong pumunta dito sa staff nga ng Sentro Mall para itanong nga kung meron silang size 42 or 43. Kaya sa mga gusto magpadala dyan ng sapatos, ito nga lang ang size niya. Pero syempre, ito nga rin ang size ng paa ko, size 41. Baka kasi padalahan nyo si Ka-Dreamers. Ay padalahan nyo na rin ako. Lods, hindi gay. At nang makapili na nga kami ng sapatos na ireregalo namin sa aking kapatid, ay ito namang aking asawa ay namimili nga ng damit ng aming anak. Kasi nga yung ibang damit talaga ni Tuto ay luma na. At syempre, nag-ikot-ikot pa nga kami dito sa loob. At nang makita ko nga tong malaking maleta, agad ko namang hinila. Ang sabi nga nitong kapatid ko ay hindi yan kasama. Kaya nga tawa ako dyan ng tawa. Ang sabi ko nga sa kanya, pababayaran ko to sa kanya. Ang sabi naman agad niya ay wala nga daw siyang dalang pera. At nang makatapos na nga kami pumili ng mga pangregalo, agad naman kaming pumunta dito sa counter para ipatotal nga itong aming mga pinamili. At maya-maya naman ay hinanap ko tong aking asawa. At pagtingin ko nga dito sa kabila, ito namang aking asawa ay namimili naman ng blouse na para naman daw sa kanya. Kaya naman dahil nga lablab kita, kaya bibilihin ko yan para sa'yo. O diba, mapagmahal talaga ang lods nyo. At nang mabayaran ko nga to, agad naman kaming umuwi. At pagkalabas nga namin, agad ko namang kinuha tong ice cream na naiwan nga kanina. Kasi nga pinaiwan to ng guard kanina sapagkat bawal nga ito sa loob. At pagkalabas nga namin, agad naman akong dumiretso dito sa pagawaan nga ng tarpaulin. At pagka-uwi nga namin, agad naman kaming dumiretso dito sa bahay kubo ng aking kapatid na si Ka-Dreamers. At pagkadating ko nga, agad ko tong ipinabuka sa aking kapatid na si Ka-Dreamers. Grabe, sobrang saya niya, lalo na tong aming ina. Yun lang po, bye-bye.